Kinben Book 6, Chapter 119. 56-47 ang score ng laban at napilitan na ngang tumawag ng timeout ang Davao dahil sa isang biglaang run na naman na ginawa ng Calapan City team. Makikita nga sa pag-upo ni Alvin Solis ang kaseryosohan. Kanina lang ay pakiramdam niya ay kaya niya si Mendez, pero sa ilang ginawa nito sa kanya ay bigla siyang kinabugan ng dibdib. Ayos ka lang kuya, mahinang tanungan ni Albert na umupo sa tabi niya. Ang galing ni Mendez. Ito nga ang mga salitang lumabas mula kay Solis na marahang kinaseryoso ng mga nakarinig noon. I need to try to stop that Mendez guy or else we can't win this game. Sabi naman sa sarili ni Edwards na marahang napatingin sa natitirang oras ng first half. Marahan nga siyang napakuyom at ang pag-asang ibinigay ni Alvin Solis sa kanila ay unti-unti niyang nararamdamang nawawala. Ganitong araw talaga ang mga ace players. Base rin ito sa experience niya sa Amerika. May mga malalakas na natatalo ng mas malakas dahil sa galing na pinapamalas nito. If I can't beat Mendez in this game, I need to start learning again. I need to study more about playing basketball. Sumilbato na nga ang referee at napaseryoso na lang si Coach Danny nang makita ang mga players na ipinasok ng kabilang team sa pagpapatuloy ng second quarter. Ipinasok na nga ni Coach Isaiah ang kanyang starters at may kita nga ang marahang pagbabanat ng braso ni Romero. Si Markili naman ay hinipo pa ang ilalim ng kanyang sapatos, habang si Carlo Ibanez naman ay kalmado at matikas na naglalakad para maghanda sa pagdepensa kay Albert Solis. Malinaw ang sabi ni Coach. Mahinang wika naman ang kanilang ace player na may numero 3 sa likod ng jersey. Dapat ay nasa atin ang momentum kapag natapos ang quarter na ito. Bulalas pa nga ni Mendez at napatango ang 5 niyang mga kasamahan. Kasabay rin noon, kung may makikita lang ang mga manonood ay makikita nga ang buong court na nababalot ng asul na apoy. Kasabay rin noon ay makikita sa itaas ang matikas sa paglipad ng isang dambuhalang ibon na may katawan ng apoy na asul. Napaseryoso naman ang mga players ng Davao City ng pagmasdan ng 5 manlalaro na hinihintay sila. Si Duterte nga nang sambutin ng bolang ipinasa ni Manigbas ay agad na napatingin sa naghihintay sa kanyang si Mendez. Kalmado lang ito pero sa pagdating niya sa harapan nito ay doon na nga tumunog ang gumalaw na sapatos nito. Kumaliwat kanan ito na naging dahilan upang si Kian Mark ay mapaseryoso. Hindi siya sinusundutan nito ng bola, pero habang tumatagal ang pagpapatalbog niya rito ay nakakaramdam siya ng hindi maganda. Mabilis kang tumakbo si Perez para sa screen at sa pagkaliwa ni Duterte ay siya naman pagbangga ni Mendez sa malaking sentro nila. Subalit, sa pag-abante nga ni Kian Mark ay napaseryoso na lang siya dahil si Romero ay nasa kanyang tabi. Inagaw nito ang bola at mabuti na lang at agad niyang naiiwas ito. Gahiblan na nga lang ng buhok ang espasyo noon at sa pagtingin nga rin ni Kian kay Alvin Solis ay wala na itong bantay. Wala na nga siyang choice. Bumigla siya ng hinto at ibinato kay Alvin Solis ang bolang hawak niya. Hindi gusto ni Kian Mark ang nararamdaman niya ng mga oras na ito. Ibang-iba raw ito noong nagsisimula sila. Pakiramdam niya, isang napakalakas na koponan ang kaharap nila ngayon. Ang bola naman ay dumiretso kay Solis. Kaso, bago pa man ito dumating doon ay nagulat na lang ang mga supporters ng Davao City. Lumitaw nga si Mendez at si Alvin ay naglilimang paningin. Inagaw nito ang bola at sa pag-abante niya upang bawiin ito ay siya namang mabilis sa pag-dribble ni Ricky rito papunta sa likuran nito. Sinalo iyon ng kaliwang kamay ni Ricky at sa pagsabay ng kanyang katawan ay doon na nga niya nilampasan si Alvin Solis na napaseryoso. Isang behind the back crossover iyon. Ang mga players nga ng Davao ay mabilis na humabol kaso napakuyom si Coach Danny nang ang 2 bagong pasok na players ng Calapan ang nanguna sa fast break na iyon. Sina Maki at Carlo. Nilampasan nga nila si Mendez at makikita nga ang pagseryoso sa mga mata nito. Kasunod nga ng pagdating nila sa harapan ng basket ay siya ring pagbagsak ng bola mula sa ere. Ipinasa na pala ni Mendez iyon at si Maki ay makikitang bumigla ng hinto na naging dahilan upang si Ibanez ang sumambot sa bola. Isang simpleng layup, iyon ang ginawa ni Carlo at sa paglapag niya ay agad silang tumakbo ni Maki para dikitan ang kanilang mga katapatan. Nagwawala na naman nga ang crowd na hindi taga Davao at maririnig nga sa loob ang chant para sa Calapan City.
Sa pagsambot naman ni Duterte ay agad niyang ipinasa kay Solis ang bola. Napaseryoso nga si Alvin sa pag-abante ni Romero. Naiiwas niya ang bola at sa pagdating niya sa kanilang side ay isang mabilis sa pagtalikod ang kanyang ginawa. Hindi pwedeng makahabol kayo. Sabi nga ni Alvin sa sarili at ang fake niyang turnaround jumper ay binigla niya ng abante. Binangga niya ng bahagya si Romero at sa pagdiretso ni Solis ay bumigla siya ng talon na ikinasabay naman ni Markili. Iniiwas pa nga ni Solis ang bola at bigla na lang siyang gumawa ng isang extra pass papunta sa kabilang side ng 3-point area. Tinalon nga ni Albert Solis ang bola at sa paglapag nito ay walang hesitation siyang tumalon. Si Carlo naman ay sinabayan ito at habang nasa ere silang dalawa ay makikita sa mga mata ni Albert Solis ang kaseryosohan. Ginaya ko ang ginagawa ni Kuya. Dapat pala inisip kong mag-improve palalo. Dapat pala ay hindi ako naging tamad sa practice. Sabi nga ni Albert Solis na pinakawala ng isang 3-point shot sa harapan ng depensa ni Ibanez. Hindi ko natamaan. Nasabi naman ni Carlo sa sarili at sa paglapag nilang dalawa ay makikita nga ng mga manunood ang pag-arko ng bola sa ere. Pumasok ka, wika ni Albert. Sablay, bulalas naman ni Ibanez at doon na nga napanunok ang mga manunood. Sablay ang tira ni Albert Solis. At dito naman mabilis na humakbang ang kanilang mga big man. Tumalon nga si Manigbas at sila ay napakuyom na lang dahil tinuunan siya ng kalaban ng pasimpleng siko. Si Marlon naman ay sinandalan at hinawi ni Perez. Si Coach Danny naman ay napasigaw na rin dahil nang makuha ni Manigbas ang rebound ay nakita niya ang pagdating ni Mendez. Si Manigbas ay mabilis na iniiwas ang nasa mga kamay niyang bola at si Ricky ay bumigla rin ng iwas sa pagtama ng braso nito sa kanya. Iniwasan niya. Sabi nga ni Manigbas sa isip at mula naman sa likuran niya ay maririnig nga ang pagsigaw ni Alvin Solis. Ipasa mo sa akin, Justin! Sigaw nga ni Solis at bumigla nga ng talon si Manigbas para hindi siya maabutan ni Mendez. Sa pagkakataong iyon ay sumabay naman si Lee kaso lumampas ang bola mula sa kanyang mga kamay. Nasambot nga ni Alvin Solis ang bola at bumigla agad ito ng talon. Isang jump shot ang pinakawalan ni Solis at sa pagtama noon sa board ay siya rin pagbalik nito sa butas ng basket. Nakapuntos na nga ang Davao City at sa paglapag nga ni Alvin Solis ay napaseryoso na lang siya nang si Mendez ay nilampasan siya. Tumatakbo na nga kagad ito at ganoon din sina Ibanez at Romero. Si Marlon magbuo naman ni agad na ibinato ang bola kaso biglang lumitaw si Kian Mark Duterte sa harapan niya at pinalo ito. Nagwala ang mga taga Davao sa depensang iyon at sa pagbagsak ng bola ay doon naman lumitaw si Mendez. Ang dalawang Solis at Duterte nga ay kinorner si Mendez kaso mabilisan naging galaw ni Ricky. Bigla niyang ipinasa sa kanyang kuya Marky ang bola. Kasunod nga noon ay ang pagbato nito sa bola papunta kina Maki at Carlo. Pero talagang hindi pa rin sumusuko ang Davao team dahil nasupalpal siya ni Manigbas mula sa likuran at doon na nga napaseryoso sina Maki at Carlo. 5 against 3 nga ang nangyari at si Marky pa nga ng oras na iyon ay nasa malayo pa sa basket kung kaya pagkakuha ni Duterte sa bola ay bigla niyang ibinato ito sa basket at si Ricky naman ay napakuyom na lang nang ang malaking si Perez ang tumalon. Hindi niya masasabayan ito at doon na nga ay dinakdak ng malaking taong iyon ang bola sa basket. Umalingaw-ngaw nga lang ang pagtama ng palad ni Magbuo at mula sa harapan ni Perez ay walang takot niyang sinabayan ito. Nakikita nga sa mga mata ni Marlon ang talim at si Perez ay napalunok ng mabigo siya sa kanyang ginawa. Kasunod nga noon ay ang paglapag ng dalawang big man sa ibaba pero si Alvin Solis ang sumambot sa bola at agad nga siyang tumalon palayo kaso natabunan ng kanyang vision sa basket. Si Magbuo ay muling tumalon at sa pagbitaw ni Solis ng isang one-handed shot ay siya namang muling pag-block sa kanya ng sentro ng Calapan City. Ang bola nga ay tumapon sa sahig at sa pagkakataong ito ay si Mendez na ang nakakuha. Ang mga kalaban naman ay agad siyang kukulungin na naman kaso lumangit-ngit ang kanyang sapatos sa sahig. Bumigla siya ng mabilis sa pag-abante na naging dahilan upang ang mga humabol sa kanya ay maiwan. Kasunod din noon ay ang pagbato niya sa bola sa lumampas niyang si Kuya Marky na walang alinlangan na tumalon sa 3-point area. Pumasok nga ang bola sa basket at ang buong venue ay napalunok na lang dahil sa nasaksihan nilang mga kaganapan
sa side ng Davao sa loob lamang ng 15 segundo. May natitira na lamang na 35 seconds at sa pagbalik ng bola sa Davao ay mabilis na ibinato ni Duterte ito sa kumaripas ang takbo na si Alvin Solis. Kaso, nabasa ni Mendez ang kanyang gagawin at sa pagkawala ng bola ay bigla na lang itong dumamba at hinuli iyon. Napakuyom ang mga manonood at sa pag-abante ni Mendez ay biglang napalayo si Duterte dahil akala niya ay ipapasa nito ang bola. Kaso nakalimutan niya, scorer din nga pala si Mendez. Isang tres ang pinakawalan ni Ricky at hinalit noon ng basket na nagpakuyom sa mga manonood dahil 3 na lang ang lamang ng Davao City sa Calapan City. Hindi lang iyon, sumigaw pa nga si Mendez ang depensa at doon na nga mabilis na binigyan ng mga nakaasul ng isang full court press defense ang mga kalaban. Napatawag na naman tuloy ng timeout ang Davao at sa pagkakataong ito ay ipinasok na nga ni Coach Danny si Edwards. Ito ay upang masecure nila ang last possession, lalo pat 25 seconds na lang ang natitira. Si Carl Edwards na nga rin ang sumambot sa pasa ni Manigbas. Sa pag-abante nga ni Edwards ay marahan siyang napangiti dahil binigla siya ni Mendez ng steal. Kaso naiiwas niya ang bola at sa pagdating niya sa kanilang side ay bigla siyang huminto. Uubusin nga nila ang oras at dito na nga makikita ang mabilis na pagdepensa ng Calapan team sa kanila. Si Ibanez nga ang humarang kay Edwards na kalmado lang na nakatayo sa harapan nito. Marahan namang gumalaw si Edwards habang pinapatalbog ang bola. Napasimple nga rin siya ng tingin sa oras at sa pagpatak nga ng shot clock sa 5 segundo ay doon na nga bumigla ng sidestep si Edwards. Isang matigas na screen naman ang binanggaan ni Carlo. Si Perez nga iyon at paglapit ni magbuo sa kanong kalaban ay doon na ito bumigla ng isang mabilis na step back. Kasunod nga noon ay ang pagpapakawala ni Edwards ng tres. Sa pagbitaw nga ng mga kamay niya sa bola ay doon na nga rin nabigla ang mga manonood dahil mula sa tabi nito naroon si Mendez na itinodo ang pagtalon. Hinaklit nga ng kamay nito ang bola bago pa ito bitawan ni Edwards. Ang mga players nga ng Davao ay napalunok dahil sa paglabag ni Mendez ay isang mabilis na pag-abante rin ang ginawa nito. Si Edwards ay mabilis na humabol doon. Sa paglampas ni Mendez sa gitna ay lumampas naman sa kanya ang babawing kalaban. Si Carl Edwards na may kita ang napakaseryosong mga tingin sa maliit na manlalarong sumira sa kanyang galawan. Kitang-kita nga sa mukha ni Edwards ang kaseryosohan kaso ang mga mata naman ni Mendez ay tila walang pakialam dito. Sa pagpatak ng 2 segundo sa oras ay agad nga siyang tumalon at doon na nga napasabay ang kanyang katapatan. Ang matalim na mata ni Edwards ay naglaho dahil kumagat siya sa fake ni Mendez. Tumalon nga si Ricky at ibinangga ang katawan kay Edwards na nasa ere. Si Coach Danny nga ay napapikit na lang nang sumilbato pa ang referee. Hindi lang iyon. Sa pagtunog ng buzzer ay siya rin pagtama ng bola sa ring na sinundan ng pagpasok nito sa loob. Paupong bumagsak si Mendez at doon na nga siya humiga at napangiti habang nakatingin sa itaas. Sa pagbulalas ng referee ng hinihintay niyang mga salita ay doon na rin siya napayes. Basket counted! Sigaw ng referee na napalunok din dahil sa ginawang iyon ni Mendez. May isa pang ang free throw si Mendez pero ang masakit, ibinigay rin niya ang ika-4 na foul ni Carl Edwards na napakuyom na lamang habang pinagmamasdan ng player na nasa kanyang harapan.